Hello, hello mga kabataan! Panibagong Sabado, panibagong topiko naman po ang ating pag-uusapan at ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa World Rivers Day. Ngunit, bago po tayo magsimula, ay kumustahin muna natin ang ating mga kasama. Ate Rhea, magandang hapon po. Kamusta po? Ayan. Ayan, nakauna pala ako, 'no. So, magandang hapon sa lahat ng kabataan, especially, 'di ba, sa mga kabataang kasama ko ngayon. Nandiyan si Daisy, si Kuya Akim, at ayan, nagbabalik si Alexa. So, ayan, magandang hapon. Ako'y nagagalak na naman na talagang sunod-sunod yung mga Sabado na magkasama tayo, 'di ba? So, ayan, happy to Mm. meet you again, Alexa. So, ngayon, I'm so very excited kasi yung pag-uusapan natin is kakaiba siya. Parang parang nalilihis yung topic na ito, 'di ba? Parang ano, ngayon ko lang nalaman, parang Mm. bago siya sa parang paningin, parang gano'n sa Mm. pandinig Oo, sa paningin. so ayun, mamaya malalaman natin ng yung ano yung magiging topic natin at ano yung mga pananaw at suwestiyon ng mga kabataan. So kung may mga feel, they are very free, di ba, na mag-comment, and please guys, share our live and please react, comment, and ayun, enjoy our episode. So mamaya, mas malalaman natin kasi may ipapresenta sa si Kuya Akim. So, ayan, Kuya Akim, kamusta ka naman? So, ayan, bago ako, no? So, si Alexa man yung kukumustahin natin. So, it's good to be back, Kasi Alexa. Kamusta ka? Oo. Kamusta ka today or in the past few weeks? Oo. Hello po. Nakabalik lang din sa Kalambag for how many months? Ah, We're busy kasi and last week nakita ko kasi na we're celebrating World Rivers Day ngayong September 28. Then the past oo. few sobrang busy kasi every Saturday talaga wala ako sa bahay. So, Mm-mm. ang saya ko na nakabalik ako ulit dito sa Kalambag with Ate Rhea, Kuya Akim, and Ate Daisy. So, uh, start na kasi ng senior high school life ko ngayon. So, it's Oo. very thrilling kasi Mm-mm. nag-adjust pa lang ako sa new school and new environment. Pero okay Mm-mm. lang, nakaka naman din. Oo, ayun na yung mga adjustments natin diyan kasi nga new school, new environment, and of course, new strand, next level, pagka next level. So that's okay. Ganun naman talaga yung nafe-feel natin, no? Especially pag first time. But still, no, alam kong kayang-kaya mo yan, no? You're very Oo great, no? naman. You're a Ayun great kahit student. Ayun, kayang-kaya. Be positive at all times. So ako naman, okay lang din naman, no? Kasi ngayon, alam ni Rhea na laban, no? Pero hindi pa ako nakagala dun sa ano, sa Kabakan Main Campus. Ewan ko si Rhea kung pumunta na to ng Kabakan. Pumunta ka na ba ng Kabakan, Rhea? For the laban? O hindi pa hindi rin? ko doon, Kuya. Um, Mm, gugustuhin ko sana kaso maybe next mm. time. Oh, maybe next time, no? Kasi mami ka pang next time ako eh. This is my last year na pero ewan ko lang. No, kasi this past few weeks, no, medyo ano tayo, medyo down ang lola nyo, pero still laban pa rin, no? Just like what Alexa said. So ayan, no more check sa mga kumare ko dyan. No, so last week na pag-usapan natin pala ang tungkol sa pangdaigdigang araw ng kapayapaan na kung saan nagkaroon tayo ng guest, no? Nakalimutan ko. Si Kuya Junbert ba? Okay, okay, si Kuya Junbert. So, shout out sa iyo, Kuya Junbert, no, na nagbigay sa atin ng malinaw na kaalaman tungkol sa kapayapaan at isa rin siyang peace advocate, no, sa West Visayas State University, no, na ngayon ay nag-aaral siya ng medisina. So nagpapahiwatig lamang na lahat tayo, ano man ang kursong ating kinuha, ano mang buhay natin tinatahak, ay meron tayong espasyo sa lipunan na kung saan magagamit natin ito upang mapanatili ang kapayapaan sa ating lipunan, sa ating komunidad at maging sa ating bansa. At ngayon naman ay dadako tayo sa panimagong paksa na kung saan sabi ni Rhea ay bago sa ating pandinig, no? Walang iba kundi ang World Rivers Day. At bago dyan, no, bago tayo dumako ay pag-usapan muna natin o alamin muna natin yung iba't ibang yung background, yung tawag nito, yung mga background things na dapat nating malaman tungkol sa ating mga kailugan dito sa ating
Pilipinas. At bago dyan, ano nga ba ang ilog? Sige po. Ayan. So, ang ilog ay isang guhit na anyo na tubig na dumadaloy dulot ng pwersa ng grabidad. Ang ilog ay maring malawak o at malalim o sapat na mababaw upang makalakad ang isang tao. Di ba nga may mga ilog na malalim, no, na parang dagat, may mga ilog din na yung mabato na kayang lakaran ng mga tao na dumadaloy na anyo ng tubig na mas maliit sa ilog ay tinatawag na batis, sapa o batisan. Ang ilang mga ilog ay dumadaloy na sa buong taon, habang ang iba naman ay dumadaloy lamang sa ilang mga panahon na kapag maraming ulan at ang pinakamalaking mga ilog ay maring umabot ng libu-libong milya ang haba, no? Kasi nga may mga times na natutuyo yung mga ilog kasi nga sumuting summer season, yung sobrang init. Just like yung parang Mateo River, naalala ko na maganda siya kung tawag nito kung may ulan kasi nga ayun, tuloy yung pag-agas niya. Pero sometimes kasi kapag sobrang init din naman, ayun, natutuyo. Ayun, so next slide po tayo. Ayan, pandaigdigang araw ng mga ilog. So, ang pandaigdigang araw ng mga ilog ay nagdiriwang po yan ha, nagdiriwang tuwing ika-4 na linggo ng buwan ng Setyembre. Ito rin ay isang pagkakataon upang kilalanin at at kahalag at kahalagahan ng mga ilog bilang dugo ng ating planeta. Kailangan ng mga ilog ay kailangan ng mga ilog ng proteksyon at mananatil at panan mapapanatiling pamamahala kasi nga 'di ba makikita natin yung mga ilog natin ngayon ay naabuso na. Sa pamamagitan ng kamalayan ng aksyon, maaari tayong makatulong sa pagreserba ng mga mahalagang likas na yaman ito. Kasi sa mga ilog kasi, meron tayong mga natural resources dyan. At malalaman natin kung ano yun mamaya. Ayan, next slide po. Gulo ng post ako na. So, ito yung mga ilan sa mga malalaking ilog, pinakamalalaking ilog o mahabang ilog sa ating bansa sa Pilipinas. Next slide po. Una po ay ang ilog Cagayan. Ang ilog Cagayan nariyan po ay dumadaloy mula sa bundok Caraballo na umaabot ng 314 milya o 114 miles patungo sa Babuyan Channel papuntang dagat ng Pilipinas. So, malayo-layo rin, no? Mataas-taas rin. Na ang tubig ay karaniwang dumadaloy mula timog patungong hilaga. From timog pa hilaga, ang ilog na ito ay nakakaranas ng malaking pagbaha dulot ng mataas na pag-ulan na umaabot hanggang 300 milimetro taon-taon pag-ipon ng tubig na nagiging sanhi ng mabagal na daloy. Kasi nga 'di ba, kapag malalim at saka tawag nito at maraming tubig, parang mahina yung parang agos nito. Siguro Right. sa ganitong mga ilog kasi may mga dams din ito, no, na ayun pinagkukunan natin ng enerhiya, pinagkukunan ng supply ng tubig sa mga kabahayan. Ayan. So, alam ko dito yung Magat Dam at saka yung parang yung Chico Dam. Dalawang dam yung nandito sa Cagayan River, no, na siyang pinagkukunan ng supply ng tubig sa Kamaylilaan. Next po. Ayan. Alam ko familiar tayo na itong Rio Grande de Mindanao. Kasi way back no yung dumaan ako sa Cotabato City nung first time kong this is not my first time kong pumunta ng nag-travel pa Manila, ayun nadaanan namin, baha talaga siya. Baha that time, oo, umapaw yung tubig. So, ang Ilog Mindanao ay pangalawang pinakamahabang ilog sa Pilipinas na umaabot sa kabuang 332 miles. Ang apat na pangunahing sanga ng ilog ay ang Ilog Ala, Ilog Buluan, no, sa Buluan, Maguindanao, at Ilog Pulangi, which is mula sa Bukidnon ito, at Ilog Mlangkong sa Mlangko, Cotabato. Ang kanyang tubig sa Iliana, hanggang sa kanyang tubig sa Iliana Bay, kung saan sa Iliana Bay, yung parang dulo nito. Ang ilog ay isang mahalagang daluyan ng transportasyon para sa mga bayan na paligid nito. Kumbaga, mabagal yung agos ng tubig dito kasi nga sa sobrang lawak, sa sobrang lalim, ganun. So, yung current ng tubig is mahina talaga and nagagamit siya pamamangka. I think may
may festival na ginaganap dito sa Rio Grande de Mindanao kung saan sa Cotabato City siya ginaganap. Kung ano pong tawag sa festival na yon ay paki-comment lamang po sa ating comment section para po malaman ng ating mga viewers. Ayan, isang maunahing transportasyon ang Rio Grande de Mindanao. Pangatlo naman ay ang Agusan River. Ang Ilog Agusan ay dumadaloy ng 270 miles sa kahabaan ng Compostela Valley at umaagos sa Butuan Bay. Butuan Bay, no? O Butuan Bay. Iba yung Buluan, ha? Yung Buluan is sa Maguindanao, yun siya. Banda, itong Butuan is sa May Agusan po. Ang pinakakilala nitong katangian ay ang Agusan Marsh na sumasaklaw ng 19,197 hektarya. Ito ang tahanan ng higit 200 uri ng ibon at marami pang mga endangered na species na halaman at hayop. Ito rin ay diniklarang wildlife sanctuary kasi nga kung matatandaan natin, no, Rhea, sa mga kasama natin ay sa Agusan River is marami siya talagang mga wildlife species, no? May mga buhaya din dito, no? At malalaman din natin ito mamaya. Marami actually mga isda, ganon, buhaya. Kung matatandaan natin na yung pinakamalaking buhaya sa buong mundo, yung si Lolo. Tama ba? Parang dito siya na-discover na ilog. Correct me if I'm wrong. No? Basta sa Agusan. I don't know if sa Agusan River ba. Okay, next slide po. Ayan ang Pulangi River. Parang sanga na rin to siya ng Rio Grande de Mindanao. Ang Ilog Pulangi ay pinakamalaking sanga ng Ilog Mindanao. Ito ang umaabot sa 199 miles na may pinakamalaking watershed sa Pilipinas na sumasaklaw ng 1.8 milyong hektarya. Isang power station ang itinayo sa kahabaan ng ilog na naglikha ng pagputol na may ilan na nagsasabing ang dam ay lulubog sa libingan ng mga sinaunang ninuno sa nakilala bilang Apo Mamalu. Ayun, no? Makikita natin na may problema na, no? Yung pagtayo ng dam is naging sanhi, no, na kumbaga paglubog ng libingan ng mga sinaunang ninuno na minsan sa mga places na to ay tawag nito yung parang tawag nito yung parang yung lugar ng mga yung protected areas na mga katutubo. I don't know yung term, no, medyo nakalimutan ko, pero basta yun yung parang protected ng mga indigenous peoples, no, na naging hadlang din sa kanila dahil sa dam na ito. So ayan, next slide please po. Ang Pampanga River. Ang pinagmulan ng ilog na ito ay nasa mga bulubundukin ng Sierra Madre at umaagos ito sa Manila Bay. Sa Bulacan, na umabot ng 162 miles mula sa pinagmulan nito hanggang sa bibig nito. Ang mga sanga nito ay ang Rio Chico, Ilog Penaranda at ang Ilog Coronel Santor. Sa mababang bahagi ng ilog, ang tubig ay ginagamit sa pangingisda at isang bagong tinayong sistema ng irigasyon. Ayun, no, may benefit ang mga ilog, nabanggit na ito. Ayan, dako naman tayo sa pinakamahabang ilog sa buong mundo. Ayan, next slide po. Ayan. Ang Nile River. Ayan. Alam ko familiar kayo lahat, di ba, no? Nile River, ang pinakamahabang ilog sa mundo na may habang 6,000, no? 6,695 kilometer mula sa pinagmulan nito hanggang sa bibig nito sa Nile na dumadaloy patimog sa malaking bahagi ng Silangang Africa, dumadaloy sa Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Democratic Republic of Congo, Uganda, Ethiopia, South Sudan, at sa wakas Egypt. So may imagine, no, from South Africa hanggang Egypt sa taas. Oo, kung may imagine nyo, ha, di ba ang taas niya? So ayan, next po. Ang Amazon, ang kilalang Amazon River. Ang pangalawa sa pinakamabang ilog sa Amazon na umabot sa higit na hindi bababa sa 6,400 kilometer mula sa pinagmula nito hanggang sa bibig nito. Ang makapangyarihang Amazon ay dumadaloy sa ilaga ng Timog Amerika, dumadaan sa Peru, Colombia at Brazil. Ang bibig nito ang Amazon Basin.
ang pinakamalaking drainage basin sa mundo na nagbibigay ang ilog ng 20% ng global river discharge papuntang karagatan. Ay, no, malaki talaga to. Ang pagkakalam ko dito na ito yung mga anaconda. Kasi ito rin yung Amazon rainforest na pinakamalaking rainforest sa mundo. Anaconda, ano ba dyan yung piranha, yung maliit siya na isda, pero ang lalaki ng ngipin. Gano'n, matutulis yung mga ngipin. At marami pang iba, no, na mga species dito sa Amazon River. Well, Next po. Ayan. Yangtze River, no? Minsan kasi itong ilog na to is something like ano siya, nag-aay sa bandang sa hilagang parte, no? So, ang ilog yan siya sa China ang pangatlong pinakamaba na pinagmulan hanggang sa bibig nito umaabot sa higit kumulang 6,300 kilometer. Ito ang pinakamabang ilog sa Asia at ang mahabang ilog na umaagos ng buo sa isang bansa lamang, which is as China. So, nakita natin, ang laki talaga ng China, no? Ang laki ng China. Kaya ngayon, no, sa China pa lang, no, so mataas-taas na rin yung iniikutan nitong Yangtze River. So, next slide po. Mississippi River. Ang Mississippi River ay matatagpuan sa Estados Unidos, no, na may habang 5,971 kilometer. Umaagos ito ng buo sa loob ng Estados Unidos, dumadaan sa mga estado mula Hilaga hanggang Timog. So, Nevada, basta parang paakyat siya no. So, hindi siya paakyat, from taas pababa din. Natatandaan ko parang ito yung parang naging ni Christopher Columbus. Oo. Kung makilala natin si Christopher Columbus ay ang nakadiscover no ng Amerika na inakala niya noon na ito na yung Asia, which is nagkamali siya, which is ito na yung Amerika, pero di na siya nakabalik no sa kanya pinanggalingan, no. Parang ito yung parang naging ruta niya para mag-ikot sa lugar, no, itong Mississippi River. Then next slide po. Ito talagang ilog na nag-a-ice no minsan. Kasi nga, syempre Russia to Mongolia, yung mga part na yun is talagang malalamig. So, minsan nag-a-ice ito, especially kapag winter season, no, umaabot ang Yenisei River ng 5,539 kilometer mula Hilaga patimog sa Hilaga, no, sa pamamagitan ng Mongolia at Russia. So, in between Mongolia and Russia. Ito ang gitnang ilog sa tatlong pangunahing ilog ng Siberia, kasama ang Ob at Lena. So, Ob, Lena din, parang gitna itong Yenisei River. Na nagsimula ito sa pamamagitan ng tributary ng Selenga River. 97% ng ilog ay nasa Russia at 3% lamang ang sa Mongolia. So, ayun, well explained naman po. So, I think dito nag-end, no? So, dito nag-end. Ayan, edukasyon sa pagligtas. Karapat-dapat para sa lahat, no? So, makikita natin ang mga ilog natin ay sadyang napakaganda at talagang purpose. Oo. May tawag nito, may kahalagahan, lalo-lalo na sa ating sa ating pin, lalo-lalo na sa ating kumbaga sa ating of course ecosystem kasi nga malaki yung part nila, no. So, sa mga kasama natin sa Kalambag, no, so ano ang kahalagahan ng mga ilog sa ating buhay at sa ating kapaligiran? Ayan. So, si Rhea nakikita ko sa screen, pero sige si Alexa unahin ko kasi comeback niya. So, Take it away. So para sa akin no, ang kahalagahan ng mga ilog sa ating paligid ay ito ang nagpapa-regulate kumbaga ng ating ecosystem. Kung wala ito, hindi kumpleto ang ating ecosystem. So kung hindi naman kumpleto ang ating ecosystem, paano tayo kukuha ng mga resources para sa ating mga essentials and needs as people or human beings? So, sa mga ilog kasi, nakakakuha tayo ng mga kakainin, tubig na pinupurify. Then, ayun, halos lahat ng needs natin halos lahat ng needs ay nandito na talaga sa ating ilog. But, it's still essential to us as human beings. Kasi, kung wala ito, paano na lang tayo? Kung hindi tayo overpopulated,
underpopulated naman tayo. Wala na ring mga taong nandirito sa atin para dumagdag ng mga kaalaman, mga kontribusyon patungkol sa politiko, sa edukasyon. Wala na tayong mga profesional na para sa atin rin naman ang kanilang mga tinatrabaho. So ayun, alam ko Oo. talaga na ang kahalagahan ng mga ilog ay esensya ng mga Pinoy o mga tao. Oo. Sige, Ayan. maraming salamat, no? Talagang napaka-importante, no, sa atin. Nabanggit ni Alexa yung ilog, no? So, okay. Dumako tayo kay Rhea kasi parang excited na siya magsalita. Ayan, Maring Rhea, go ahead. Yan. So, kapag yung ilog kasi, it plays a vital role sa hindi lang sa atin mga tao. Nandyan na yung sabi ni Alexa, di ba, sa ecosystem natin, composed of living organisms. We have animals, di ba, Mm. ganyan. So, yung ilog serves as our nerves, di ba? Nerves ng earth. Diyan nag-serve as drainage, Mm-mm. maging source of nutrients ng mga natin, yung mga pananim natin. Drainage, ano pa tawag niya? Irrigation. Mm-mm. Diba dyan kumukuha ng tubig para sa mga palayan natin. And ito rin ay kadalasang nagiging proyekto ng gobyerno na Mm-mm. mapanatin na na resourceful yung mga ilog natin kasi ah, unti-unting yung kalagayan at saka yung physical appearance ng mga ilog na napapansin natin ngayon is unti-unting pumapangit na hindi na desirable yung tsura. And sa panahon natin ngayon, napakainit. So ayun, tama yung sabi ni Kuya Akim, yung may river kasi dito sa amin na very tampok siya kapag leisure activities kagaya ng tawag dito, yung sa Mateo, yung malaking river dyan, or Kabakan River. So, ayun. Pero Mm-mm. paunti natutuyo dahil sa napakainit na panahon. At kung tag-ulan naman, yung tubig niya, wag nating asahan na pwede siyang liguan kasi maputik, parang maputik yung siyempre baha, ganun. So, yung para mapanatili natin yung kalinisan, ayan, tulong-tulong na lang tayo. Kasi di ba may ilog sa Pasig, yung Pasig, di ba? Kasi may kanta pa nga nun, di ba? Nabuo kasi nga yung ilog na yun ay nagsisimbolo ng ugali ng mga taong nandoon. Parang Mm-mm. sinasabi na anak ng Pasig naman kayo ganun. Oo. Parang nagsisimbolo siya. Kasi kapag nakita natin yung ilog ng isang lugar, ito yung nagsisimbolo sa isang barangay. Ano ba, Mm-mm. malinis? Disiplinado ba yung mga tao dito? Hindi, ganun. So, ayan. So, natutuwa ako kasi dito sa Kidapawan, known as, tayo, di ba? Tawag doon? Fruits and City of Highland Spring. Highland Springs. Oo. Kapag dadayo kayo sa Kidapawan, maraming mga springs and mga rivers dito na talagang tsak na makakasabi ka na fresh yung tubig ng Kidapawan. So, ayun. So, kay Ay. Daisy. So, ito po. Ang mga ilog po ay hindi lamang po ang daanan ng tubig, kundi na rin po ang ugat po ng buhay sa ating planeta po. Sila po ay nagbibigay suporta sa mga komunidad, ang Mm-mm. nagsusuporta sa ating biodiversity at nag-aambag po sa ekonomiya sa Pilipinas. Mula po sa pagbibigay ng inuming tubig, nagiging bilig sa ating mga halaman, nagiging inumin ng mga hayop, ito rin po ay pagiging daan po ng ating mga transportasyon sa katubigan. Ang mga ilog po ay nagsisilbing buhay ng koneksyon po sa pagiging po ng tao, hayop, mga pananim o ating mga kalikasan po. Yun lang po. Ayan, maraming salamat to support to support the state of tawag nito of Daisy and also kay Rhea and kay Alexa, no, kung ating matatandaan ng mga ilog ay siyang ugat
din ng ating kasaysayan. Alam niyo kung bakit, no? Kasi Mm-mm. nga, kadalasan o sa yung mga kabihasnan nung nakaraan ay nagsimula sa gilid ng ilog. Alam ko natatandaan niyo to during your grade 7 days. No? So ay nagamit ko yung pagiging social studies major ko. Oo, kasi nga sige, ganito halimbawa nito. Kabihasnan sa Mesopotamia. Saan nagmula? Of course, sa Mesopotamia which is nanggaling sa pinagitnaan ng dalawang ilog. Anong dalawang ilog na yon? Yun ang Tigris at Euphrates. Na kung saan, I don't know, Iraq o Iran, nakakaito itong dalawang bansa. Pagkakalan ko Iran kumbaga dalawang ilog, ito yung dalawang ilog, sa gitna nito, dito yung Mesopotamia. Kumbaga, Meso, ito yung parang gitna. Then, Tamya is parang ayun, community sa gitna ng dalawang ilog, no. Natandaan ni Daisy yung topic nila pag grade 7. Oo. Tapos meron din yung kabihasnan na parang somewhere in India, no, nakalimutan ko tuloy sa sobrang tagal na. No, yung nagsimula rin siya sa Indus River, which is marami din mga invention that time na nangyari, no? Meron pinakaunang yung parang paano sila ng waste nila, then yung talagang supply ng agriculture, yung parang supply ng pamumuhay nila, pangingisda, pagsasaka, is nakadepende dun sa Indus River. So, maraming invention that time, no? Kung isa-isahin natin, ay abutan tayo ng next week, no? So, pagdating naman sa kabias ng China, no? Nariyan si Wangho River, o mas kilala bilang River of Sorrow. No? Kasi kung bumaha ito, sobrang grabe, no? Pero ginawa nila ng paraan para hindi makapinsala itong ilog na to, at higit sa lahat, pero di ito mabuti na idudulot ng pagbaha nito, kundi yung pagdadala ng patabang lupa, no, na nagagamit sa agrikultura nila. So, isa na naman dito ay ang kabiasnan sa Egypt, sa Egypt, na nabanggit natin kanina, no, na doon yung Nile River, which is doon din makikita sa gilid ng Nile itong halaman ba to na papyrus, no, yung parang Yeah. ginagawa nilang papel, no, at saka yung, I don't know, sa Earth and Life Science ninyo o di kaya sa mga GE subjects natin sa college, sa banggit yan yung tungkol sa paggawa ng papel na papyrus, and ginagawa nito siya I don't know, sa papel ba to o something like kolorete sa mukha, ganon. So, makikita natin yung ilog talaga ay, kumbaga, isang malaking parte ng ating kasaysayan, no? Na kung walang mga ilog na ito ay, siguro wala rin tayong pagmumulan, o parang Mm-mm. ganon. No? So, Yes po. ayan, dahil nga nariyan yung mga kalagahan, so, sa inyong pananaw, paano maaaring gamitin ang World Rivers Day para itaas ang kamalayan tungkol sa mga isyu ng mga ilog? Ayan, simulan natin kay Daisy. Okay. Ang World Rivers Day po ay higit pa sa isang araw kung ipagdiriwang po ito. Ito po ay isang panawagan para po sa ating lahat na kumilos at maging bahagi po ng solusyon sa mga problema sa ating mga ilog, gagaya ng mga pagbaha or mga maduduming ilog po. Sa pamamagitan po ng pagsama-sama natin, pagkikipagtulungan, kooperasyon ng mga tao sa iba't ibang sektor po ng ating lipunan o sa ating lugar, sa ating mga barangay, or kahit sa ating bahay, maaari na itaas ang kamalayan natin sa mga isyu ng mga ilog at mag-udyok po ng mga konkretong hakbang upang maprotektahan po ito sa magitan po ng mga clean-up drive po, yung mga project po na ganyan po para mapanatiling malinis po ang ating mga ilog po. Yun lang po, Kuya Akim. Ayan, dahil nga, no, ayun, nabanggit na, medyo na-hit na rin ni Daisy yung isa kong gustong malaman, no, yung mga project na pwede nating gawin to save our rivers, no, and hindi lang siya pang isang araw, pang lifelong na rin. So, tama si Daisy, no, sige. Aywan ko, sangayon ka ba dun, Alexa, o may gusto ka pang idagdag? Oo. Opo, sangayon po ako sa sinabi ni Ate Daisy na kailangan nating mag-implement ng mga advocacies or maging advocates tayo ng World Rivers Day, but not only for today or not for only this month, but it's a lifelong journey to protect and
to protect and sustain our own rivers. So, kagaya na ng sinabi ko kanina, essential for us human beings. So, dapat tayo rin ang nangangalaga nito. Tayo rin ang pumoprotekta at lalong-lalo na tayo rin ang naglilinis, nagme-maintain ng kalinisan para din sa mga hayop o ating mga kailangan din na kinukuha natin sa ating mga ilog. Ayan po. So, si Ate Rhea naman. Si Ate Rhea. So, Ate Rhea, ano ba yung gusto mong idagdag na advokasya para dito? So ayun, agree ako doon sa lahat ng nabanggit. So ayun, nandun na lang yung nabanggit yung clean up drive, which is very hindi natin masasabing gas-gas na advocacy kasi talagang importante siya, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na umuusbong yung iba't ibang proyekto kagaya na ng mga plastic, may iba't ibang plastic na mas ginagawa nila ng mas tawag nito, improve na yung chemicals ng mga plastic na, which is mas pinipili ng mga irresponsible tao na itapon sa ilog na nagkukos ng pagbara, no? Pagbara, at yun yung dudulot ng pagtaas ng level ng tubig kasi nga ang daloy ng tubig kapag umuulan is napapahina at talagang parang hindi maganda yung daloy kasi nga may mga nagbabara ng mga basura na hindi naman dapat tinatapon sa ilog. So ayun, kung may idadagdag ako, siguro wala na kasi nabanggit na yung mga dapat na banggitin na yung araw na ito ay nagsisilbing kamalayan at nagsisilbing reminder sa mga lahat ng hindi lang sa mga viewers natin kundi sa buong mundo kasi lahat naman tayo is nakatira dito, di ba? Sa Earth, kaya nga mas importante na gawin natin siyang parang habit na kahit walang clean up drive, parang sabihin lang natin na kasi tayo yung tayo yung mga ito yung habitat natin. So need natin na pangalagahan at protektahan yung yung kahit hindi na ilog, kahit yung mga kanal, kasi kapag sinabi natin kanal, madumi. Pero yun nga, kasi dyan, unti-unting mga kanal, kasi papuntang ilog yan. So, ayun. Linisan natin yung dapat linisan. Huwag lang yung ilog. Siyempre, yung mga talagang dapat linisan, huwag na po nating hintayin yung urge ng iba. Ito na po yung, parang parang initiative natin ng mga responsible na mga mamamayan ng lipunan. Ayan, no, hindi lang mga kabataan, kundi tayong lahat ay maging responsable, no, sa pangangalaga ng ating ilog. At dahil nga, no, ito ay silbing, tawag nito, pukaw ng ating kamalayan tungkol sa ating mga ilog sa ating bansa, no. So, dahil nga ang mga ilog ngayon ay nakikita natin, no, na ilan sa mga ito ay marumi na, polluted na, especially kapag ito ay bumaba na, ng mga tubig ay bumaba na sa mga lungsod, no? Nariyan na yung tapunan ng mga basura, tapunan ng tawag nito, at marami pang iba. Sa tingin niyo ba, ano ang pinakapangunahing banta, no, na kinakaharap ng mga ilog sa ating bansa, no? Kasi marami tayong ilog, no? Ano yung mga banta, no, na maaaring ikasama, no, ikasira ng mga ilog sa ating bansa? Nauna. Sige, si Daisy naman ulit yung mauuna. Kasi tapos na si Alexa, tapos na si ano. Ay, wait lang. O sige, ikaw na muna, Daisy. Go ahead. Okay po. Yung mga banta na lang po siguro sa ating mga ilog ay hindi lamang po ito nagmumula po sa mga malalaking industriya po, agay mga factories or mga ganyan po. Kundi na rin po sa maliit po nating ginagawa, kagaya po ng mga pagtapon ng basura sa ating mga ilog o sabi nga po yung sa kanal po, na hindi po natin namamalayan po na nasisira na po ang ating mga ilog. Yung kagaya rin po ng mga urbanisasyon, ang mga hindi tapon ng basura, at ang paggamit po ng mga nakakalaso na kemikal ay ilan lamang po sa mga dahilan po na pagkasira po ng ating mga ilog na nagdudulot rin po ng na
masama po sa kalusugan ng ating mga hayop na inom po nila po. Yun po. Ayan, maraming salamat na nakakasira sa ating mga hayop na yung mga factories. Kasi nga, minsan kasi no, itong mga factories na to, hindi lang sa ilog, kundi sa dagat na kung saan, yung parang ginagamit nila sa sa factories is, yung mga tubig doon isa lang, dinediretso agad sa ilog, which is yung iba doon may mga chemicals, pollute, na siya napopollute yung mga ilog, no, na ikinamamatay ng mga species na kung saan naninirahan doon sa ilog. So, sige naman, ikaw naman, Rhea, kasi para hindi ka atakin. Oo. Malamig. So ayun, so yung isa sa mga banta, ayun tama yung nabanggit ni Daisy, no, yung paunti-unting pagtapon natin ng mga basura sa ilog kasi kapag naiipon yun, syempre magiging malaki. Saan ba nagsisimula yung malalaki? 'Di ba? Syempre sa maliliit, unti-unti hanggang lumalaki. So ayun kasi yung talagang mga plastic is talagang ilang ilang taon pa siya bago talagang hindi naman talaga siya completely nabubulok. So, isipin natin na yung itatapon natin. Tapos yung mga ilog is, syempre, yun nga, sabi ito yung mga ugat. So, paano sila magdadaloy sabay-sabay na kung may mga sagabal sa pagdaloy nila. And tama din yun yung paggamit ng mga chemicals. Kasi hindi lang naman isda yung parang nakikinabang din naman tayong mga tao, 'di ba? Ginagamit na nga yung mga dam, 'di ba? Doon tayo kumukuha ng source of natin, drinking water natin. Ito yung pinipurify para maging inumin natin. And sabi ni Kuya Kim kanina, hindi lang sa mga ilog, pati na din sa mga dagat. Yung napakinggan ko sa isang news, nag-oil Oil spill spill. at Mm. oo, kasi nga yung parang naaabuso na yung likas na yaman. So pero sa dagat naman, so same thing kasi yung tubig yung pinag-uusapan natin. So ayun lang. Tama yung sinabi ni Daisy, no? Yung paunti-unting pagtapon natin ng mga basura at yung paggamit ng mga harmful chemicals na nakakasira talaga sa biodiversity. So ayun. Si Mm. Alex na talagang tahimik pero may may ibubuga yan. Sige, go Alexa. So, tama no, yung mga na-mention ni Ate Daisy, ni Kuya Akim, ni Ate Rhea. Ang sa akin is same lang din ang pagtapon ng basura. Kapag kasi na napupuno ng basura yung mga ilog natin, kahit na yung mga dagat natin, parang hindi siya appealing para sa atin na gumamit or kumuha ng mga supply doon. Lalong-lalo na sa ating mga ilog kasi nandirito kasi halos yung mga madadaling kunin na mga isda. So, Mm. kapag napupuno ng basura, nag-overflow din ito. At kapag maulan-ulan sa ating mga bundok, bumabaha rito sa ating mga ilog. So, kapag bumaha naman ang ating mga ilog, mas dumarami ang mga basura. Kumakalat ito dahil nadadala ito ng baha. So, Mm. kumakalat ito sa iba pang mga anyong tubig, anyong dagat. So, para sa akin, hindi siya parang tama na doon gawin nating compost pit ang ating mga ilog. So, marami kasing tao na ginagawang compost pit ang mga ilog natin. Kasi Mm. nga, accessible, malapit sa kanila, Mm. at hindi nila sinasegregate. Kaya hindi kinukuha ng mga basurero. So, Oo. ang kanilang i-conclude talaga na desisyon is itatapon na lang sa malapit na ilog. So, Mm. po, parang hindi makatarungan anyo, para sa ating mga naninirahan na mga isda at iba pang mga species sa ating mga ilog, pati na rin sa ating mga tao. So, Ayan. ayun po, Ate Daisy.
Ayan, no? Thank you so much, Alexa, no? So, to support the statement of Alexa sa inyong lahat. Sa inyo rin lahat tungkol sa plastic na yan. Kasi pag tinatapon kasi yung plastic, tama, no? Napupundo siya sa kapag baha, syempre, pupunta yan sa pinakababa, no? Gaya na nangyayari sa Marikina River. Yung last time nakita ko talaga, no, yung ano talaga na Marikina River na talagang umagos talaga yung basura doon, ganon. Then, naharang siya sa mga tulay, which is, naging hindrance siya para makadaloy ng maayos yung tubig, yung baha na tubig. Which, which is, kapag naharangan siya, syempre tumataas yung level ng tubig. Kapag tumataas yung level ng tubig, aapaw siya, no? Doon sa mga kabahayan na malapit sa ilog na maaaring magdulot ng pagbaha, maaari pang ikasawi, no, o maaari pang magkaroon ng sakit, lalong-lalo na doon sa mga bata, ano ba, mga hepatitis ba yan, yung dulot na dumi mula sa ilog. At pangalawa naman, doon sa sinabing dam kanina, doon si Dominic sabi ng dam kanina, si Rhea ba yun? Oo. Sa dam na kasi na yan, ah, minsan kasi sa mga dam na to, no, nasisira yung mga heritage sites ng ating mga ano ba, ating mga ano, ng ating mga ninuno gaya kanina, no. Parang ano okay lang sa akin, it's okay na magkaroon ng dam. Let's consider also yung puso ng bayan. If gusto ba ng mga tao doon, ah, meron bang maapektuhan? Kung papaalisin ba sila, may malilipatan ba sila? At kapag may malilipatan ba sila, may hanap buhay ba sila? Hindi yung basta-basta ililipat doon, libre yung pabahay, pero ano may panghabang buhay nila doon? Ano yung hanap buhay nila doon? Siyempre wala, no? So, minsan kasi, no, basta isipin na lang kasi natin, kumbaga, di na tayo masyadong sentimental. It's okay po na maging sentimental tayong tao. As long as para maprotektahan yung kalikasan, yung ating kapaligiran. At lastly, no, dahil sa pagkasira ng ilog natin, no, yung mga wildlife species, no, na nanirahan sa ilog ay minsan umahahon na yun gaya ng mga crocodiles, yung mga buhaya. At kapag gumahon na yung mga crocodile na yan, sino mapapahama? Diba tayo rin mga tao, di ba? No? Ilan dito, mga cases yan na umahon sa lupa, ganon. Hindi lang yung mga alagang aso, pusa, baka, kalabaw yung kinain. Minsan yung mga tao na rin, no? Which is sad reality. Ba't nga ba sila umahon? Dahil sa kagagawa din ng tao. No? Kaya nga, di ba, no, talagang mahalaga na pag-aralan na sa ilog na yan ay hindi lamang tayo mga tao yung nakikinabang. Yung mga hayop din na naririyan ay nakikinabang din, oo, no? Mahalaga na mapangalagaan sila, na mabigyan sila ng sapat na espasyo, at higit sa lahat ay mapanatili yung ganda nito. Kasi dati yung mga ilog, liguan pa. Kumbaga, pwede pang gawing salamin, ngayon, ano, kaya yung kanta, no, yung yung sa atin yung pagmasdan mo. Alam ko parang natatawa ko kantahin tayo, yung parang, wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kahit dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Oh, na-highlight na yun. Di na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Siyempre, dahil nga maulad ang economy natin, no? Pati na mga tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon naging itim. Kasi nga, no, yung mga, syempre yung mga kinaingin natin, yung mga lupa, no, na gumuho dahil sa kaingin, papunta yan sa ilog lahat. Yung mga basura, ganon. Syempre yung parang catch basin o yung estero yung tawag ba nun, yung pagtatagpo ng ilog at saka dagat. Kung pumunta yung lahat doon, syempre pati yung dagat magiging polluted na. Gano'n, no? Yun yung mga banta, no, na dapat nating tandaan na sana ay masolusyonan natin, no? So, dahil nga may mga banta, no? So, sa tingin nyo ba, alam ko nabanggit nyo na to kanina, no? Ano nga ba yung ano natin, ang tawag nito, paano natin what do we call it, ano yung mga hakbang, no, na pwede nating gawin bilang mga kabataan, no, para mapangalagaan ang mga ilog at mga likas na yaman natin. So ano nga ba yung mga dapat nating gawin? No? Alam ko may mga nabanggit na kayo kanina at alam ko na marami pa tayong pwedeng maisip. No? So, si Rhea sino ba yung naunahan? Ay, si Rhea, di pa ito naunang si Rhea. Oo, go ahead, Rhea. Nabanggit ni Daisy ata, 'di ba, yung patungkol sa clean up drive na Oo. naglalayas na talagang mapanatili yung kalinisan at kaayusan ng mga ilog. So, sa akin naman,
kapag tumungtong ka sa college, may mga extensions na nabubuo kagaya ng by department sa amin as PARs amin sa food department. So Mm. it is a community service siguro patungkol din sa mga ganyan, patungkol sa clean up drive. And hindi na and composed po kami ng mga iba't ibang organizations din outside the school campus. So sa pamamagitan nito, nakokonekta yung aim natin ng mga citizen na ano yung dapat at dapat na gawin sa mga ilog natin. So kagaya ng hindi siya pang one time na clean up drive. Siyempre, gagawin natin siyang yung iba follow up na clean up drive and ina-engage na din yung mga mamamayan na tawag nito mga tawag ito yung mga naninirahan sa community na yon yung pagpupuntahan namin is ano din sila kaakibat din sila para parang may ano sila parang may information na parang came up to their mind na yung lugar nila is kailangan na i-maintain at Mm-mm. kaagapan ng ibang organisasyon. So ayun. Next is si Alexa. Si Alexa muna or si Daisy? Si Alexa. Sige, go ahead, Alexa. Kalimutan ko naka-unmute pala ako. Ay, naka-mute pala ako. So, ayun no. Hindi baleng tayo ay mga kabilang pa rin sa mga kabataan. Hindi nagmamatter yun sa pagiging advocates para sa pag-sustain at pag-maintain ng ating mga ilog. So, para sa akin mag-start tayo sa isang community-based program na mag-recruit ng mga other advocates or mga volunteers na kagaya nating mga youth o kabataan sa ating community na lang mismo. Tapos, mag-i-implement tayo ng mga programs, kagaya ng number 1, clean up drive talaga. I experienced this clean up drive sa may Sapa doon sa Magpet, sa may Bungolanon, sa Pidlanan. Hindi ko alam kung niyo ba yon yung Pidlanan River. Basta, nag-clean up drive kami doon kasama yung mga SSLG officers ko. And sobrang saya na makita na ang linis-linis na talaga at parang ang mga bata roon ay naliligo na lang kasi super linis na talaga kagagawa ng aming clean up drive. So, grabe talaga yung mga nakuha namin. Mga 6 na sako ata ng basura. Oh. Sobrang dami talaga. So, doon parang na-motivate ako na maging advocate ng cleanliness hindi lamang sa ating mga ilog, So, sa ating kapaligiran talaga. And after implementing those programs, magkukuha tayo ng help sa ating mga local organizations lang rin naman na makakatulong sa ating mga advocacies, kagaya ng barangay local government. Local government talaga sa Kidapawan, Mayor Pao, baka naman. So, ayun parang it's very much easy kasi pag may help sa ating mga government units, kahit na small community-based lang, malalaki na talaga yung tulong na binibigay nila para sa ating mga kabataan at sa ating mga advokasya. So, ayun po. Yun po yung gusto kong mga maiko-contribute ko na mga hakbang kung paano natin mapapanatili ang kalinisan ng ating mga ilog. So, si Ate Daisy naman. Yes.
Kasi nga po, ang pagprotekta po sa ating ilog po ay isang responsibilidad po sa ating lahat po. Maaari tayong magsimula po sa pamamagitan ng pagbabago ng ating araw-araw na ginagawa, gaya po ng mga pagtapon ng basura ay gawin pong tama. Suporta po sa mga programa, kagaya po na sinabi ni Alexa at ni Ate Rhea po. At sa pamamagitan po ito ay mapapangalagaan po natin ang ating mga ilog. At kagaya rin po ng hikayat po sa ating mga kapwa na maging bahagi po ng solusyon upang mapanatiling malinis ang ating mga ilog, kagaya po ng mga clean-up drive, replanting, yung mga education campaign, kagaya po ng mga seminar, workshop, at sa pamamagitan po nito, sama-sama, maaari nating gawing mas magandang lugar ang ating bansa para po sa atin at sa mga susunod po na mga henerasyon po. Yun po. Mm. Ayan, no, maraming salamat, Daisy, no, dahil nga, kami sinabi ninyo, no, lalo na kay Alex sa kanya na, hindi batayan ang gulang. So, para tayo mga kanya, para sa ating kapaligiran. Hindi batayan ang estado sa buhay, o ano man, kung sino man tayo, no. Kung meron man tayong mga organisasyon, lahat ito ay ay konektado sa kapaligiran, kaya sabi ni Rhea, no. Kasi nga may connected din, no, sa Aspire, no, yung ano nila sa mga all about foods. Siyempre, foods. Di nila alagaan yung mga rivers natin, minsan yung mga food natin galing sa rivers din, yung mga isda, gano'n. So, parang may mga interconnected din lahat, no? Kaya mahalaga, no, yung pagtutulungan natin para maikampanya itong pananatili ng kalinisan ng ating ilog, no? Lalong-lalo na, no, sabi kaya ni Alexa kanina, no, na yung ilog na tinulungan nila ngayon is nililiguan na ng mga bata, no, which is good idea para ma-preserve yung ating mga tawag nito, yung ating mga ilog, oo. Then one thing is yung tree planting din. May naka-mention kayo ng tree planting, no. Kasi nga when we say tree planting kasi it address the climate change as a whole, no. Just like ganito, 'di ba, August, September, bare months na tayo. Pag bare months, syempre, di malamig. At ngayon, sobrang init dito. Oo. Kaya nagpapaypay na ako. Ayan. So, isa sa mga climate change to, ha, na ano. Kasi kung climate change, dapat ngayon malakas yung agos ng mga ilog. Minsan kasi, ganito mga ano is, nade-drain o natutuyo yung mga ilog kasi nga sa sobrang init. So, yun yung sad reality, no, na kinakaharap din natin sa na address, no, ng ating community, ng ating, of course, the society itself na panawagan na patuloy tayong itaguyod itong pangalaga sa ating mga ilog. At lastly, no, yung mga dams natin dyan, no, no, kung may plano pa kayo magtayo ng mga dams, no, sana isipin din natin yung magiging kapakanan ng ilog, magiging kapakanan ng community. Kasi sa dams kasi napakalaki ng mga dams, no, na minsan ginagawa, tawag nito yung ginaano ng mga isda, ganon, pwedeng ano ng mga isda, pero i-assure naman din natin na yung nilipatan ng mga tao na nakatira dyan sa mga dam ninyo dati ay may hanap buhay, may pagkukunan ng resources, at may maayos na tirahan as well, no? Kasi di rin nakasalalay dito, no, yung ating mga tawag nito, yung ating yung buhay din ng tao nakasalalay din sa mga ilog. Sa even sa ngayon na generation, and lastly, no, sana rin, no, sa mga ilog na tinitirahan ng mga wildlife species natin ay magawan din ng paraan upang maibigay sa kanila yung mga nararapat na para rin sa kanila po. Ano, and last, and panghuli na talaga, no, na talagang dapat magkaisa tayo. Gaya sabi ni Daisy kanina, magkaisa tayo para maibigay sa ating lahat, no, yung mga nararapat na para sa atin, lalo-lalo na sa ilog na talagang pinagkukunan ng likas na yaman at yung mga wildlife species natin ay hindi magsiahon, no, para tayo yung biktimahin, no. Parang wag mong gawin sa ibang, ayaw gawin ng iba sa'yo, kumbaga. At ngayon naman, ano ang mensahe na gusto mong ibigay sa ating mga kabataan, no, para mapanatili yung ganda ng ilog at yung mapanatili yung kagandahan ng ating ilog. So, magsimula sa'yo, Rhea.
So ayan, for last words natin ngayon sa episode na to, yung magiging message ko, hindi lang sa mga kabataan, kundi na lang din para sa buong sanlibutan. So yung magiging message ko is, yung henerasyon natin ngayon is talagang yung mga kabataan ay may mga creative na mindset. So gawin nating imbis na gawin nating hindi kaaya-aya yung appearance ng mga ilog natin, gawin natin silang mga tourist spots kasi dito sa Kidapawan mas maraming tourist spots na hindi yung mga pool kundi yung mga like mga natural na mga mga anyong tubig kagaya ng falls, ilog at mga sapa. So why not gawin natin siyang mas appealing sa mga mata at panatilihin natin yung ano yung talagang kaya-aya at ano yung deserve na trato ng mga ano natin yung binigay ng buong may kapal sa atin. At ito yung gawin natin siyang parang tawag nito, parang investment na lang din para sa susunod ng mga henerasyon for them to utilize the nature and ano yung kagandahan na bigay nito. So next is si Daisy. Daisy na naman. So, hello po. Ang araw po ng mga ilog po ay isang paalala na ang mga ilog po ay hindi lamang pisikal na anyong tubig, kundi na rin po ay simbolo ng ating buhay, kasaysayan, at maging ng ating kultura po. Sa pagdiriwang po ng araw na ito, ating pagtibayin po sana na ating ipangako na pangalagaan po ang ating mga ilog at huwag po gawin itong tapunan ng mga basura dahil para rin po naman po ito sa atin at sa mga susunod pa po na henerasyon. Ikaw naman, Alexa, ano yung masasabi? Ang mensahe ko lang po para sa lahat, hindi lamang hindi lamang para sa ating mga kabataan, ay pangalagaan natin kung ano ang bumubuhay sa atin. Magkaisa tayo para i-maintain. Magkaisa tayo para pangalagaan kung ano ang nasa sariling atin, hindi lamang kung nandirito sa Pilipinas, pati na rin sa buong mundo. Kaya ang mensahe ko lang ay sana'y magkakaisa ang lahat para rin sa ating kalikasan at para na rin sa ating lahat. Ayun po. So, si Kuya Akim. Ayan, no, maraming salamat sa inyo, no, at maraming salamat din sa lahat ng bumubaybay sa episode na ito, no, na panibago kumbaga bago siya sa ating pandinig, ngunit at least, no, ang ating tsekahan sa araw na ito ay may aral na kapulutan, no, na siyang maaari natin gamitin upang sa susunod na hakbang natin para mapangalaga ng ating mga ilog. Ang Rivers Day ay hindi lamang pag-alala sa mga ilog, gaya ng sabi kanina ni Daisy, ito rin ay pag-alala, no, ng ating kultura, sumisimbolo nating kultura, gaya ng sabi kanina, no, na kadalasan sa mga kabihasnan o kulturang umusbong ay nagmula sa ilog. At bawat ilog na riyan ay may kanyang literatura o may kanyang kulturang pinanghawakan, no, na sana ay ating mapangalagaan. Gaya ng pangangalaga sa ating kalikasan, ay ilog ay parte ng ating ecosystem, maging ng na siyang titirahan ng maraming species, no, na sana ay ating mapangalagaan, no, at bigyang kahalagahan, no, hindi lamang, kumbaga give and take relationship na kung saan may naibibigay sa atin at may naibibigay din tayo sa kanila. Yun ang pangalagaan sila, bigyan ng halaga, at higit sa lahat, huwag abusuhin ng ating mga ilog. Mahalaga rin sa henerasyon na ito na umunlad man ang ating ekonomiya, umunlad man ang ating bansa, ngunit huwag nating kakalimutan na nariyan pa yung ating mga kalikasan na siya tutulong sa atin pagdating ng araw, no, na minsan na ating napapabayaan dahil nga sa pag-unlad ng ating ekonomiya na mas iniisip natin yung pera, yung pwedeng ibigay sa atin. Natin iniisip na kung ano yung kakaharapin natin sa hinaharap, no? Ang kalikasan o gaya ng ilog ay parang tao rin yan. Huwag natin gawin sa iba ang ayaw gawin ng iba sa atin, no? Kaya't ang mga ilog, no, ngayong araw ng mga ilog, hindi lamang ngayong araw, maging sa susunod pang mga araw,
no? Naway sama-sama tayong magtulungan upang maibigay, no, sa ating mga ilog, no, ang pagreserba, ang pagmamahal na siyang karapat-dapat naman na magiging na mapa sa kanila, hindi lamang ngayon, maging sa susunod na henerasyon. At tayong mga kabataan sa kasalukuyan ay maging role model na maging kasangkapan, no, upang maging tulay sa ating mga kabataan sa mga hinaharap na maturuan din sila kung paano pangalagaan at mahalin ang ating ilog. Ayan, isang malaking tsekahan at puno ng kaalaman ng ating naibahagi sa araw na ito, no? Na talagang alam natin na pinaghandaan at napagkunan natin ng another idea na of course magagamit natin sa pang-araw-araw na buhay. Para isa lahat ang ating napag-usapan ngayon, tatawagan ko ng pansin si Rhea. So ayun, another successful na naman na talakayan ang binigay ng Team Kalambag sa ating mga tagapanood. At ayun, ngayon ay ibibigay ko yung brief summary ng ating napag-usapan ngayon. Ngayon ay patungkol sa World's Rivers Day. So kanina sa opening natin is naipakita ni Kuya Aking yung isang PPT na nagbibigay ng brief background at mga iilang examples na naglalakihan at naglalawakang mga rivers dito sa Pilipinas, pati na rin sa buong mundo. Ano yung mga top 5 na pinakamalaking mga rivers at ano yung mga kahalagahan, ano yung impact at ano yung pananaw nating mga kabataan sa araw na ito. So ayun Kuya Aking. Ayan, para sa ibang mga announcements natin, no? So, ilan dito ay, of course, ang Kalambag ay lagi po napapanood po yan. Every Saturday po yan. 1 to 2 p.m. Medyo nalutang ako. Oo. At abangan nyo po ang susunod na episode po next week po sa Kalambag, no? But of course, aside sa Kalambag, mamayang gabi po, 7 to 8 p.m. po ay isang lifelong learning na naman po ang ating pag-uusapan, no? Sa Senior City rin po yan, no? Mapapanood din po yan siya 7 to 8 p.m. po sa kanilang official Facebook page. At of course, sa Inat Philippines na official Facebook page din po. At para magkaroon po tayo ng mas inklusibo at mas patas na lipunan, nariyan po ang ating intonasyon or inclusion na mapapanood po yan siya every Wednesday din po. Tawag nito, 3 to 4 p.m. din po yan. At wag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating official Facebook page po ng Kalambag at sa official Facebook page din po ng Inat Philippines. At mapapanood din po ang Kalambag sa official YouTube page po ng Inat Philippines po. At baka may gustong i-shoutout o batiin ang ating mga kasamahan ngayon. So, unahin natin si Alexa. Ay, hello sa mama ko na nanonood ngayon. Actually, nandun pa siya nagbabiyahe papuntang Davao. Lumalabas yung pagka-Bisaya. Okay lang yan. So, Ate Rhea naman. So yan, a big shout out sa mga talagang avid fan ng Kalambag, especially sa mga former students ng Saniel Cruz National High School at sa lahat ng mga manunood from Kidapawan. So ayun, hi sa inyong lahat, naway patuloy na suportahan nyo ang Kalambag. At sa Inat Philippines, salamat po. Ayan. Kay Ate Daisy, Ayan. naman. So hello po, shoutout po sa mga kaibigan ko po na nanonood po ngayon. Hi! At sa mga nanonood din po at patuloy po na nanonood sa Kalambag at sa Inat Philippines po. Yun lang po. Ayan, maraming salamat mo mula po sa Inat Philippines. Maraming salamat po sa inyo. At of course, sa laging taga-subaybay po ng Kalambag. Maraming salamat po sa inyo. Kung wala ho kayo, wala rin pong Kalambag ngayon. Oo. At higit sa lahat ng partners po ng Kidapawan. Maraming salamat din po, no? At higit sa lahat ng mga nanonood sa buong Pilipinas man yan o worldwide. Oo, maraming salamat din po mula po sa Inat Philippines, no? Kay Kuya JP, no, na ngayon ay nagla-livestream sa atin, part of our technical working group, si Daryl, si Miss Cha. Ayan, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay niyo po sa amin
Muli po, ako po ang inyong lingkod, no? Ang inyong kumaring akin. Oo, kasama natin dyan si Rhea, kaway-kaway po, si Rhea, si Daisy, at saka si Alexa. At ito ang Kalambag. Ayan, see you next week po and God bless us all.